pag-uusapan natin. Kaya pala aligaga, mga kababayan, itong si Bongo. Dahil hindi na pumapakali, dahil nabalitaan pala nito na ang lahat, mga kababayan, yung kasong plunder ay nakahanda na. Hinanda na po nitong si dating Senador Antonio Trillanes. Kaya ngayon, magiging busy na naman si Bongo. Mamimili na lang ngayon, ICI or ICC. Laka. Wala. Teka guys tawa ng tawa si si Maestro Paul, langya ka. Kaukabsat Ito, pakinggan natin. Nagbenepisyo. Ito, plunder po yan. Ang definition po ng plunder, pagka ang pamilya mo, ikaw o pamilya mo ay nagbenepisyo illegally, through illegal means, ng mahigit 50 million pesos, plunder yun. Ang pamilya, pag sinabing pamilya, first degree of consanguinity or affinity. So, asawa mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, yan yun. Hindi ka pwedeng sabihin mo, wala akong kinalaman dyan, siya yun. So, ganun pala yung pagtingin nila doon, mga ka-GP Natics. Doon sa conflict of interest, mga ka-GP, ay talagang yung first degree ang tinitingnan dito na talagang wala kang kawala. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, inuulit ko si Bongo dati may narrative na kung saan po, sige, magre-resign ako pag pumasok sila sa gobyerno. Pag gumawa sila ng kontrata sa gobyerno habang ako ay nandito, magre-resign ako. Kailangan nilang mamili, sila or ako. Pero ngayon, mga kababayan, iba na po yung kanilang naratibo, which is, naratibo ni Bongo, mayroon nakinabang ba ako sa kanila? Nakialam ba ako sa kanila? May sarili silang pag-iisip. 'Di ba? Kung pwede nga lang mamili ng kamag-anak, di namili na ako. So, doon pa lang sa sinabi mo na yon, parang sinabi mo na kaagad or inamin mo na, admittance of guilt na alam mo na mali yung ginawa ng pamilya mo dahil ikaw, nasa gobyerno ka, tapos sila mangungontrata rin sa gobyerno na mayroong conflict of interest. Pero nililigaw ni Bongo yung mga tao. Paano niya nililigaw? Sa pamamagitan ng narrative na nakinabang ba ako? Wala. Hindi. Ganon. Nakialam ba ako? Hindi. Dahil may sarili silang pag-iisip. Hindi ko sila pwedeng pigilan. Sabi mo nung una, pipigilan mo dahil may delikadesa ka. 'Di ba? 'Yun ang binitawan niyang salita. Dito ngayon parang pinapalabas niya na, mga kababayan, okay lang na magkaroon pag ikaw ay nasa gobyerno, okay lang na mangontrata din ang pamilya mo sa gobyerno. Which is napakamali po nun. Maling-mali, mga kababayan. Sobrang mali nun. Kaya yung mga naniniwala kay Bongo, marami ako nakita kanina Sa'yo kami, Senator Bongo, mga ulol. Hindi nyo alam mga sinasabi nyo. Imagine niya kung ganong kalaking kalokohan na yan. Mayor ka, pwede mong i-award sa kapatid mo kasi sabihin mo lang, hindi, wala akong kinalaman dyan. Di naman ako yung kapatid ko Tama. Kasi ang ang style niyan, mga kababayan, kapag ganun po yung banat na wala akong alam dyan, hindi ako nakikialam dyan, kasi lahat na po ng politiko, lahat na kanilang kamag-anak ay papasok na, gagayahin nila yung style at sasabihin, wala akong alam dyan, hindi ko sila inimpluwensyahan, hindi ko sila pinakikialaman. Pag ganun, mga ka-GP Natics, lahat na ng nasa gobyerno, kamag-anak nila, papapasukin na nila sa gobyerno at sasabihin lang nila na wala akong alam dyan. Ayun na, tapos na ang buto-buto. Kung papakikinggan natin
yung reasoning ni Bongo. Hinga natin ng reaksyon doon nga sa naging press con ni Senador Bongo dyan sa Senado. Magandang hapon po, Senator. Hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at ating mga listeners. Senator, magandang hapon. Napanood niyo po ba yung naging press con ni Senador Bongo? Tsaka yung denial niya? Hindi po natin napanood pero napadala po sa akin yung mga highlights ng press con. Yan po, makikita po ito, piniplayback natin yung bahagi. Isa nga doon sa mga sinabi niya kanina, inilihis yung issue at nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga Diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang Diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na doon sa mastermind May ganon. Baka may dinaanan kaya hindi mo na natumbok lang. Ano mo masasabi niyo doon, Senator? Siya nga po yung mastermind Sabi nga ni Ombudsman Rimulya, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga Diskaya. Kaya yon ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero itong... Ay ganon mga kababayan, ngayon ko lang to narinig na si Bongo ang nasa likod ng Diskaya at ni Yusek Bernardo. Meron kasing blind item na nakikita ko mga kababayan na siya daw ay naging tulay sa pagkakakilala, pagtatalaga kay Yusek Bernardo, mga kababayan, at pagpapakilala din kay Villar, at itong si Villar doon kila Alcantara, maging kaya Bryce Hernandez. So ngayon ko palang narinig itong pahayag na to, kaya ako po ginamit, dahil itong sinabi ni Antonio Trillanes, mga ka-GP Natics, ay talagang kaya pala pinapaimbestigahan ni Boying Rimulya dahil siya daw di umano ang nasa likod ng pagpapakilala or pagiging tulay kay Villar, kay Yusek Bernardo, kay Bryce Hernandez, maging itong si Henry Alcantara at mga Diskaya. So how come he said, mga kababayan, na hindi niya po kilala yung mga Diskaya? Mga kababayan, ito pa. Sabi ni Tita Jocelyn, Josephine Makatula, baka dami ni Bongo ang mag-asawang Diskaya. Natatandaan nyo itong galawan ni Marcoleta, mga kababayan. Diba, naalala nyo nung may nagtanong na naman na sinasabi niyang gano'n, bakit ba itong si Marcoleta, grabe ang pagdepensa sa mga Diskaya? Ang sagot ko, baka naman merong ambag sa pera ng Diskaya. Sumunod na may nagpost na naman, ang binitawan ko naman na comment, baka naman pera ni Digong ay nakatago sa kanila. Ngayon naman, mga kababayan, sabi ni Tita Josephine, baka dami ni Bongo ang mag-asawang Diskaya. Palagay ko, mga kababayan, hindi naman sa dami. Okay? Hindi naman sa dami. Pero, mga ka-GP Natics, maaring ito ay meron ding natatanggap sa mga Diskaya. Dahil kung siya po ang sinasabi na daan or naging tulay ni Yusek Bernardo kay Villar, sa mga Diskaya, kay Alcantara, maging kay Bryce Hernandez, baka mas malaki ang kickback or SOP na natatanggap. Diba? Ipa-file ko na kaso sa kanya na plunder, ito lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero noong panahon ni Duterte, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw noong panahon na yon. Ito ba, itong ipa-file ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi ba maliwanag yun? Yun po ang definition po ng plunder. At hindi naman po makukuha nung tatay niya at kapatid niya itong 7 billion na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. So hindi na kayo bago na dati na pag dumating ngayon makasama sa ganitong klase ng anomaly ang pangalan ni Senator Bongo, Senator? Opo.
Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung social media at yung kumbaga yung buong lipunan noon parang na-hypnotize nila. Kaya kahit namamaos na ako, kakasigaw kung gaano kakurakot yung mga ito, hindi ho napapansin. Pero ngayon, na nakita mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa aking mga aligasyon. At ito po sa akin dokumentado. Hindi ako nagpi-privilege speech lang o nag-press release na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito galing sa DPWH at COA. Kaya pagkasampa ko nito, dire-diretso po ito. Kasi kaya ako naman naitanong dahil noong mga panahong yon na mga binabanggit nyo rin na Senator Sani, parang naging concentrated kayo kay dating Pangulong Digong di ba? Hindi gaanong na-highlight ang pangalan ni Senator Bongo, Senator Sani. Actually, dalawa sila doon. Kasama sila sa plunder case na yon. Kasi, di ba, sa yung sidekick ni Digong maniniwala ba kayo na makukuha nila yung 7 billion na yon? Kung hindi dahil sa influensya nilang, magkasama, di ba? Magkadugtong bitukan nila So, kasama yan. Marami po tayong na halukay na iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte. Kaso, yun na nga, nabalot ng takot kasi, di ba, dahil sa mga patayan, so pati yung iba't ibang institusyon hindi nakakibo. Ngayon, ito na ngayon, lumalabas. So, hindi natin titigilan itong mga ito. Ilang usapin niyang nakapaloob dyan sa isasampan yung plunder, Senator? At saka si dating Senator Antonio Trillanes din yung nagsabi, mga kababayan, kung anong class meron yung CLTG, di ba? Na sila ay nakakakuha ng quadruple A, na samantalang hindi po doon nakabracket yung kanilang financial capacity. Diba? Kasi yan merong parang 1A, 2A, 3A, tapos quadruple A. Diba? Mga ganon tawag, mga kababayan. Yun yung financial capacity ng mga contractor. Dahil kasi halimbawa, merong sila yung nanalo sa bidding, 'di ba? Una, magbibigay po ata ng 30% ata ito. Nakalimutan ko kung anong tawag doon, mga kababayan. Tapos ngayon, gagawa sila ngayon ng proyekto. Tapos, pag nagawa na yung proyekto, natapos na nila yon, magbabayad na naman ang DPWH sa kanila. 'Di ba? Para gagawa na naman nila nung, syempre, dahil 30% tapos na, di 31% onwards ang gagawin. Ganun, mga kababayan, habang wala pa, hindi pa binibigay yung, kunwari, hindi pa binibigay yung pera. 'Di ba? Sila muna ang mag-aabono noon. Kaya, tinitingnan din yung capacity nung kanila pong iyaman. 'Di ba? Para ibigay sa kanila yung nararapat na proyekto, sila ba ay karapat dapat doon. Kaya yung bracket na yan magkakaiba kapag may bidding. Kaya nagtataka tayo, sabi ni Antonio Trillanes dati, parang class B lang ata sila or parang 1A lang ata sila, pero nakakakuha sila ng quadruple A na mga proyekto. Doon pa lang magtataka tayo. Ay di lumalabas na may impluwensya talaga na napapakinabangan ng pamilya ni Bongo yung kanyang pwesto dahil nakakakuha sila ng mga quadruple A na mga proyekto samantalang hindi naman po sila bracket doon. Ano pong ibig sabihin? Kasama rin po ba dyan yung frigate? Kasi naalala ko, kasi marami di ba? Yung private. Ano po yung lalaman nitong mga reklamong ihahain ninyo? Ito po, mga kontrata, mga kalye, yung mga farm to market roads, pati flood control projects na joint venture nila with the Vizcayas. Kaya kita mo kung paano magsinungaling na hindi nila kakilala. Mismong si Mayor Vico Soto, yung sinasabi ng amo nito ni Vizcaya ay si Bongo. Kasi tingnan mo, sumibol yan. Lumago yung kanyang negosyo by her own admission noong 2016. Paniniwala ba kayo na merong sisikat dyan na walang pahintulot ni Duterte at ni Bongo? Ganun lang ho kasimple yan . Hindi ito mga ordinaryong mga kontratista lang. Mga favored ito. Ito yung kanilang mga piniling mga kontratista para pagkakitaan nila. Senator Sani, nabanggit nyo na rin lang mga Diskaya. Kahapon, officially, nag-withdraw na sila na hindi na sila makikipagtulungan dito sa investigation. Anong thought mo rito, Senator? Yun na nga po, anong dahilanan. Kasi nung tinatanong siya tungkol sa mga kontrata niya with yung CLTG, na ito yung kumpanya nung tatay ni Bongo, ayaw nang umamin. Okay. Hindi pwede yan.
Naputol yung connection natin. Wait lang guys ha. Ayan, nawala yung connection natin saglit. Pero okay na. Pinagloloko naman tayo, huwag naman ganun. ang kiniklaim ng mag-asawang Diskaya, ang naging dahilan ng kanilang pag-atras para sa application nila sa maging state witness, dahil doon sa komento na ng ICI na wala daw ni isa ang parang ano ba, potential na maging state witness. Wala ba talagang potential itong mag-asawa na maging state witness? Iyon ang problema mga kababayan. Sa nakikita natin dito, etong mag-asawang Diskaya, ang gusto lang talaga nila, maging state witness sila para maging legal na yung mga ninakaw nila, yung mga kinorrupt nila. At again ha, ulitin ko, mga kababayan, sa kanilang sinumpang salaysay, they admitted naman to, loading. Okay, they admitted that they are the one, mga kababayan, na nagbabribe sa mga politiko para makakuha po ng mga proyekto. At yun ang talagang magpapalaglag sa kanila ng husto. Alam niyo, depende nga kasi yan eh. Pag nakita mo yung mga conditions nila, then Secretary Boying Rimulya, na kailangan isoli nyo lahat, tapos nakita nyo yung remorse, tapos walang proteksyon. Kasi itong sila Diskaya, kaya ang lakas ng loob nito nung una, sinalang sila sino? Di ba si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee, no? Tama. Nalaman natin. Nalaman ng mga kababayan natin through crowdsourcing na yung asawa pala ni Marcoleta ay independent director nung insurance company na ginagamit palagi ng mga Diskaya. Di ba magkakadugtong yung kanila? Bitukan nila dito. So, kaya ganon. Pero ngayon na iba na yung Blue Ribbon Committee, iba na yung election, kasi pinipiganan sa dun sa saan ka nagsimula, paano ka lumaki, di ba? So, hindi ka makakakuha ng ganyan mga bilyong kontrata nang wala kang koneksyon. Sino yung koneksyon mo? Di yun na lumalabas si Bongo. So somehow, makakaganda pa rin ito dahil since hindi na sila magiging state witness, hindi na sila makapamimili kung sino ang kanilang ilalaglag, kung sino ang kanilang papangalanan sa kanilang dito sa kanilang, di ba? Yun na nga po. At dito na, makikita natin mismo sa mga kontrata na. Ito, plunder po yan. Ang definition po ng plunder, pagka ang pamilya mo, ikaw o pamilya mo ay nagbenepisyo illegally, through illegal means, ng mahigit 50 million pesos, plunder yun. Ang pamilya, pag sinabing pamilya, first degree of consanguinity or affinity. So, asawa mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, yan yun. Hindi ka pwedeng magkailan. Oo, naniniwala ako dyan, Ma'am Mona Nases, na talagang may ninong talaga, may padrino ang mga ito para makakuha ng lalong-lalo na bilyones na kontrata. And we all believe, mga kababayan, we all believe na talagang, di ba, doon nga sa sinabi na statement ng mga Diskaya, binabribe nila yung mga politiko to get the project, mga kababayan. Kung kasi, or sabi nga nila, otherwise, kapag ito mga to ay hindi sila nagbigay ng SOP, ay maaring hindi matuloy or ma-cancel yung kanilang mga project dahil papalabasin daw right of way o kung ano-ano mga dahilan para lang matigil ang mga ito. Pero kapag mayroon kang padrino, ninong, SOP, yun, diretso ang ligaya. Sabihin mo, wala akong kinalaman dyan sa'yo. Kung pwede yan. Ma'am Lilian, tama. Hindi na-imagine yun niya kung ganong kalaking kalokohan na yan. Mayor ka, pwede mong i-award sa kapatid mo kasi sabihin mo lang, hindi, wala akong kinalaman dyan. Di naman ako yung kapatid ko eh. Oo, tama. Kalokohan po yun. Oo, pero Sir Sonny, hindi po ba, sa tingin nyo mas may chance ngayon na talagang magtuloy-tuloy itong investigasyon? Pero kasi sa kabilang banda, maraming natanggap na po itong si Senador Bongo. At di ba, marami pa rin naniniwala sa kanya. At yung isa nga sa mga naging dahilan dyan, maaaring naging dahilan dyan, dahil marami siyang natulungan dun sa Malasakit Center. Magtutuloy-tuloy kaya ito at saka mapapaniwala natin ang publiko? Ganito po yan. Ano pa man, kahit popular yan, pero kung nagnanakaw ka, ito,
lumalabas ito, mas malaki yung ninakaw kaysa doon sa ibinigay. Tapos yung ibinigay, saan ba galing yun? Di ba pondo ng gobyerno rin yun? Ginamit para i-build up siya. Di ba? Nakita natin yun. At saka mga kababayan, i-connect ko lang dito. Natatandaan nyo yung sinabi ni Harry Roque, mga kababayan, na ang mga politiko, lalo na mga kongresista at mga senador, para sila manalo, mga kababayan, para sila manalo, ay kukuha sila ng napakaraming proyekto. Mga infrastructure project. At dahil sila magpo-proponent noon, mga kababayan, at sinabi nga na dahil sabi ni Roque, hindi ako, sabi ni Roque, dahil vote buying naman, kukuha ng proyekto ng mga infrastructure. At dahil vote buying, mga kababayan, yung SOP, yun ang gagamitin nila na pambili ng boto. Sa makatuwid, the more income you get from the SOP, the more project you get, mga kababayan, from the SOP, more chances of winning. Bakit? Kasi nga, mga kababayan, pag marami kang proponent, marami kang project na ibinigay, di ba kung kanino? Tapos ngayon, dahil marami, bilyon-bilyon yan, mas marami ang kickback. At pag marami ang kickback, mas marami ang pwede mong biling boto. That is why, mga kababayan, yung katanungan kanina, sabing ganon, nag-number 1 si Bongo. At kilalang kilala siya. Maari hindi ko po sinasabi na ito, hindi naman natin na-establish na ito ay facts. Pero ito po ay kino-corroborate lang natin. Opinion, mga ka-GP. Maliwanag na ito ay opinion. At isinusunod lang natin doon sa sinabi ni Harry Roque na kapag mas marami kang SOP dahil vote buying naman, mas marami kang mabibiling boto. At dahil mas marami kang mabibiling boto, more chances of winning. More chances na ikaw po ay mag-number 1 sa halalan. 'Di ba? Bakit sinabi mo na more chances of winning? More chances na ikaw ay mag-number 1. Simple lang. Sabi kanina natin, ito daw ang tao na nag-uugnay kay Yusek Bernardo. Dahil siya ang nag-uugnay kay Yusek Bernardo at marami pang mga tao at lalong-lalo na sa mga diskaya. Kaya mas maraming proyekto ang mga diskaya dahil kay Bongo. Dahil maraming project ang mga diskaya dahil kay Bongo, natural, maraming ibibigay na SOP kay Bongo. At dahil maraming binigay na SOP kay Bongo, ang pera niya ay napakadami. At dahil pag napakarami niyan, pagdating ng halalan, pwede yan ipambili ng boto. Kaya nagulat kayo mga kababayan nag-number 1, Bongo. Diba, Sir Leo? Alam na natin ang bilihan ng boto kapag marami kang pera. Yun, doon nila kinukuha sa SOP. Pera ba niya yung binubuhat para doon sa Malasakit Center? Actually, yung Malasakit Center, Public Assistance Center yan noon. Pinangalanan lang na parang inangkin niya. Di ba po, parang ginamit lang, parang i-build up siya. Noong una, plano siyang, hindi lang senador, gagawin siyang presidente. Kaya nila ginawa yan. Pero, ngayon... Hindi niyo ba napakinggan yung kay Roque, mga kababayan? Wait lang. Para ipaparinig ko sa inyo. Alam ko meron yan ako, kaya lang hindi po masyadong pinanood yan Hindi siya nag-viral. Ito, sana ba yon? Roque. Ito. Pinatics. Ito ba ay isang pag-amin na si Harry Roque, mga kababayan, ay bumibili rin ng boto at alam niya ang kalakaran ng mga kongresista at mga senador na kaya po sila ay talagang ganid na ganid sa pagkuha at pagbibigay ng mga proyekto at magiging proponent ng mga proyekto sapagkat
ginagamit nila ito, lalong-lalo na kapag malapit na ang eleksyon, para ipambili ng boto. Medyo masakit yung ulo ko. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Itong pahayag. Naiinis ako. Sumasakit ang ulo ko dito kasi Kiko Barzaga, ang pinakahuling deklarasyon ni Kiko Barzaga, ang panawagan na mag-resign na si PBBM. Marami sa atin ang humihingi na ng Marcos resign. Pero pansinin niyo po, ang hindi humihingi ng Marcos resign ay yung mga kapamilya mismo ni Bongbong Marcos. Bagamat, nagiging matapang na si Manang Aimee. Hindi pa rin niya sinasabing, mag-resign ka na, ading, at ikaw ay magpahinga na. Pinapapangit mo ading, hindi ading. Parang gusto mong sabihin adik eh. 'Di ba? Hindi, parang hindi mo naman sinabing ading eh. Malambing ading. Ha? Hindi ading. Buang Ilocano, hindi ka naman Ilocano eh. Ha? Ano daw bot? Dahil dyan sa iyong sakit na drug addiction. Pero hanggang ngayon, drug addiction pa rin, Roque. Pagmumukha mo, pero sino may kasalanan dyan kung hindi yung kapatid niya mismo na dahilan nga para siya ay magbitiw na dahil yan po ay betrayal of public trust. At si Kiko Barzaga ngayon, ang kauna-unahang nagsabi, magsasampa siya ng impeachment complaint. Saan kaya makakarating yun, Roque? Yung betrayal of public trust dahil hindi niya nabibigyan ng solusyon ng korupsyon pagdating sa flood control at infrastructure projects. Ay, hindi daw mabigyan ng solusyon. Ang alam niya, 'di ba? May sa politika daw na ang gagamitin niya structure projects. Okay. Congressman, ang susi structure projects. Pa siya ng impeachment complaint na ang gagamitin niya ay yung betrayal of public trust dahil hindi niya nabibigyan ng solusyon ng korupsyon pagdating sa flood control at infrastructure projects. Ano daw? Napakatapang po talaga. Kasi sa politika, lalo na kung ikaw ay congressman, ang susi para ikaw ay ma-re-elect ay ang mga proyektong infrastruktura. Kasi pag congressman ka, di ba naging congressman din to? Mga kababayan, para daw ikaw ay ma-re-elect ay mga proyektong pang-infrastruktura. Yari ka! Ano yun? Pakitang tao? Kailangan may mga project ka para ikaw ay ma-re-elect? Para ikaw ay boto uli ng tao? Infrastructure projects. Oy, siya daw maraming hinihingi na infrastructure projects. Oy, siya daw maraming hinihingi. Ang sasabihin niya, mga kababayan? Tayo naman, marami tayong hinihingi mga infrastructure projects. Oy, siya daw maraming hinihingi na infrastructure project. Ayan na, sabi niya. Tayo naman ay maraming hinihingi na infrastructure project. Siguro nung kongresista siya. O kaya nung panahon, mga kababayan, na alam mo na, madikit ito sa mga Duterte. Baka siya yung lumalakad. Oy, ito pa matindi niya sasabihin dyan. Pag hindi na-deliver yan, wala kang pag-asa mahalal. At siyempre, dahil nga sa vote buying naman, saan ka kukuha ng pera, siyempre kukuha ka ng SOP din sa mga infrastructure projects. Dahil vote buying naman daw, saan ka kukuha ng pangpondo mo? Kaya kukuha ka raw ng SOP dyan sa mga infrastructure project. Ayun. Yun ang, di ba mga kababayan? Dahil yun daw ang gagamitin na pambili ng boto. Mahilig sila sa vote buying. Bumibili ng boto. Ay, boto. Hindi buto boto. Kayo naman Si Roque iba ang binibili. Iba ang binibili niya. Pero maliwanag dito na sinasabi niya, mga ka-GPnatics, na itong mga kongresista, diba? Siyempre pag sinabing kongresista, hindi lang yan lower house. Maging ang mga senador, kaya nga meron silang mga proponent, may tinatawag silang mga pet project. Diba? Ibig sabihin, silang proponent yan, mga kababayan, at sabi nila, open naman yan sa open secret naman yan, na kapag ikaw ay proponent, may insertion, yan ay meron kang SOP. The more project that you have, the more proponent that you have, mga kababayan, the more SOP that you will get. And
dahil marami kang SOP na matatanggap, mas marami kang ipambibili po ng boto pagdating ng halalan. Diba? Kaya pala tahimik lang sila Bongo nung kampanyahan, di ba? Dahil meron silang maraming pera. Nagulat na lang tayo sa survey lagi. Mga kababayan, sila Bongo hindi pumapasok sa top 10. Pagdating ng halalan, number 1. Yari ka? Oo. Hamag na yan. Diba? Maliwanag na maliwanag yun. O, ito pa. Hindi na siya nakapwesto. Kamusta na ba yung Malasakit Center? Hindi ko wala na. Oo. Kasi talagang binubuhusan nila ng pondo. Pero dito lumalabas na habang nagbibigay sila, mas malaki yung kinakabig. Tama. Diba? So yun lang po yan. Kahit na sa mga bumoto man kay Bongo, hindi ibig sabihin po nun na absuelto sa pagnanakaw niya. Ganun lang po kasakit ang batas. Oo. May nakikita ka bang chance man lang na kayang lusutan ito ni Senator Bongo? Pwede niyang lusutan, pero may ICC pa rin nag-aabang sa kanya. Ano mauna? Yun. Alam niyo kasi, ganito, no? Sasabihin lang natin sa mga babae natin, hindi natin pinag-iinitan ito si Bongo, kundi hinahabol natin yung mga nagkasala sa bayan. Tama. Kung nabola kayo nito, nakita nyo lang itong parang nagtumutulong sa Malasakit Center. Hindi nyo nakita yung nakikita ko. Hindi ninyo na nalaman yung nalalaman ko base dito sa mga dokumentong nakalap natin. Kasama po siya doon sa extrajudicial killing. Siya ang tagabigay ng bayad doon sa bawat ulo. Yan yun. Tapos, meron din siya mga ilang pinapatay ayon kay Sergeant Las Cañas. So, maraming krimen na ginawa ito. Hindi yung parang pangiti-ngiti lang doon sa media, yan naaawa tayo, akala natin mga santo. Hindi po mga santo ito, mga to. Hindi ganitong lalago yung pangungurakot sa ating lipunan kung maaayos sila nung 6 na taon na nakaupo si Duterte. Meron pang Parmali. Yung sa Parmali, kasama po si Bongo dyan. Partner siya dyan. Ito yung inobliga tayong pagsuot ng face shield. 250 ang bilhin sa bawat face shield, binenta nila nung kanilang kumpanya sa gobyerno, 127.50. Sabi ni Ma'am Margie Barcibal, meron talamak sa amin, tinanggap pero di naman namin ibinoto, pero nanalo. Uso na din yan dayan dito. La kami tiwala sa Comelec. Alam nyo, maswerte kayo, Ma'am Margie Barcibal, ha? Dahil merong mga nag-aalok sa inyo na tinanggap ninyo na walang nangyari sa inyong masama. Dahil meron kaming kakilala. Isang lugar, hindi namin lugar. Isang lugar sa Mindanao na kung saan po ay tumanggap sila. Kaya lang mga kababayan, tumanggap sila, hindi nila binoto, naka-monitor pala sa kanila yung tinanggapan nila ng pera. Ayun, inuubos po sila, minasakir. Pero ito hindi nangyari nung nakaraang eleksyon, basta matagal lang panahon. Matagal lang panahon na nangyari yun. Inuubos sila. Dahil nga po, tinanggap nila yung boto, tinanggap nila yung pera. Mukhang ano ata eh. Ayun, lowest 5,000. Doon po, mga kababayan sa lugar na yon, highest 10,000 ata. So ngayon, dahil hindi nila binoto, sila po ay binalikan. Inuubos yung buong pamilya nila. Medyo nagloloko yung net natin ngayon, no? Baka hindi na natin ma-play yung pangatlong topic. Tapos inubliga yung buong Pilipinas, mga Pilipino, magsuot ng face shield. Kahit tayo lang ang bansang may ganun. Nakita nyo kung paano minamanipula. Ang daming pinagkakitaan nito mga ito. Maniwala na lang po kayo sa akin. Hindi ko naman, hindi naman ako yan, talagang gawa ng kwento, napapatunayan naman po natin. Nabanggit nyo rin lang yung nangyari mga patayan panahon ng Duterte administration. Kinansela na yung passport ni di ba? Ni dating PCSO GM Regina Garma. Di ba isa din sa napangalanan ni Garma na parang nagpa-finance pagdating doon sa mga extrajudicial killing, Senator? Opo. Siya nga po yung pangunahing testigo laban kay Bongo. Nakita nyo yung mga pinatay doon sa... maraming lumalabas dito, ha? Ito pala mga kababayan, si Garma pala ang number 1 na testigo laban kay Bongo. Nako, kaya pala Bongo. Nako, kaya naman pala. Grabe. Davao Penal Colony, yung mga Chinese drug lord. Ito yung mga karibal nung
kapartner ni Duterte at ni Bongo na si Michael Yang, si drug lord. So yung mga karibal sa negosyo ni Michael Yang, sila yung nagpapatay itong hanay ni Bongo. So bukod pa riyan, itong si General Barayuga, ang nagbigay ng go signal ay si Bongo, sabi ni Roy Nagarma. So ano po ito, hindi siya pinag-iinitan. Kahit anong paamo niya sa media, marami po siyang ginawang krimen, lalo na nung panahon nila. Tama. Nila Duterte. Ganun lang po yun. Inahabol lang natin yung mga nagkasala sa ating lipunan. Ayun yung mga aabangan natin, Senator Trillanes. Yun nga. Yes. At yan yung talagang aabangan natin kung anong mangyayari dyan sa mga ipinaparatang din sa kanya at kung finally nga magtutuloy-tuloy maski rin yung reklamong inyong ihahain. Maraming salamat po! Etong maganda mga kababayan, dahil kahit papano, ang gusto natin habulin. Hindi dahil tama yung sinasabi ni Antonio Trillanes. Habulin natin sila. Hindi naman natin sila pinag-iinitan. It was just so happened na talagang nung panahon nitong si Digong Duterte, mga kababayan, kahit anong gawin mo na pagkakaso sa mga ito, ay hindi po nagkakaroon ng progreso. Hindi po napaparusahan, hindi nakakasuhan sapagkat ang kanilang mga kakampi ay everywhere. Nakakalat kahit sa mga sulok ng Pilipinas. 'Di ba? Kahit saan dyan sa mga ahensya ng judiciary, mga kababayan, maraming kakampi. Hindi lang sa judiciary, maging sa legislative. 'Di ba? Marami silang kakampi. Lalong-lalo na, mga kababayan, pagdating po sa executive dahil pangulo nga si Digong Duterte nung mga panahon na 'yon. Pero dahil nga po na hindi naman natin kumbaga ang panahon ay hindi lang lagi para sa kanila. Sabi nga nila, weather lang yan. Minsan parang gulong yan. Na minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Kaya ngayon, ito na yung pagkakataon natin na dapat samantalahin na mapanagot ang mga taong ito. Yun po ang gusto natin. Hindi po tayo basta na lang na pinag-iinitan natin sila dahil Duterte sila. Pero dahil mayroon silang ginawang karumal-dumal na krimen, meron silang ginawang mali na dapat po na pagdusahan at maparusahan at maipakulong ang mga ito. Okay? So ayun mga kababayan, hanggang dito na lamang. Pasensya na, hindi na natin kaya yung pangatlo dahil nga putol-putol yung live natin. Ito na, medyo nagbabaper na nga dito sa part ko, sa end ko. So hindi na kaya. Alright? So ayan mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat at mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye!